magandang kinabukasan at ikaw'y papunta sa magandang kapupuntahan pagtapos ng buhay mo ito. Bakit? Ako'y may covenant sa iyo. Ako'y may kontrata sa iyo. Tulad ng mag-asawa na may kontrata, ganun din ang Panginoon sa atin. May relasyon tayo sa Panginoon. Kaya sa lugar na ito, ang pinag-usapan po natin, relasyon, hindi relihiyon. Ang pangatlo po, yung Diyos na nagsasabing makikinig ako sa iyo, hindi lang basta-basta makikinig. Hindi lang sasabihin, okay, may relasyon kasi tayo, makikinig ako sa iyo. Alam niyo po, ang pakikinig niya sa iyo, para sa iyong ikabubuti lagi. He is concerned about your welfare. That is the Yahweh na tinatawag natin. Kaya every time you say Yahweh to the Lord, ang ina-acknowledge natin si Lord na, Lord, you are always present in my life. Lord, you are always here, at personal ang dealing natin. Yun po nangyari kay Moses. Si Moses sabi ng Lord, alam mo, pag nakikipag-usap ako sa ibang tao, Moses, hindi ganito ka-close. Sabi ng Biblia, si Lord daw, pag nakipag-usap kay Moses, tulad ng isang kaibigan. Kapatid, wala ang pagkakaiba kay Moses. Pareho tayong lahat. Kasi yung Jehovah, Yahweh na sinasamba ni Moses, ay yun din ang Diyos na sinasamba. Kaya si Lord, natawag ka ngayon, friend ka ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaibigan ako ni Lord. Sabi mo, para namang kaibigan ako ni Lord. May konti namang, hindi po masamang magyabang sa bagay na ito. Sabi mo, kaibigan ako ni Lord. Amen. Huwag mo namang sikuhin. No? Amen? Ngayon po, sana pag-aralan natin ito last week, yung mga wala rito last week, nakasabay ka rin. Pero kung gusto mo pang mapanood ito ng mas mahaba at maintindihan mo pa, nasa website po natin ito sa heartofworshiponline.com. Ano po? www.heartofworshiponline.com. Amen? So tuloy tayo. Today, we'll talk about another name of God. His title. His title is what we call Elohim. Brother, ano pang word yan? Hindi ma-English yan o Tagalog. Amen, yan po ay Hebrew word. Brother, ba't kailangan natin pag-aralan yan? Ito po talaga naka-base po yung pangalan ng Panginoon. Dahil unang-una pa siya po ay God ng mga Hebrew, ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Pero siya doon po ay Diyos din natin. At doon po siya unang nagpakilala sa mga pangalan at nakasulat sa, at ito po yung salita ng mga Hebreo. Kaya po, kung tayo po sa panahon natin, napakilala ang Panginoon, ay baka Tagalog po yan. Amen? Kaya lang po, dito na lang tayo mag-settle. Ang maganda po, in-explain din ng Bible. Kung ibig sabihin itong Elohim na ito. Yan po yung makikita niyo sa Bible, kung English ang Bible mo, tinatranslate po yan na Diyos o God. Capital G-O-D. Amen? Nagbabasa ko kayo ng Bible, right? Lima lang po yata nagbabasa ng Bible dito. Nagbabasa po tayong Bible, amen? Yung pong G-O-D, ang translation po niya sa original na lengguwahe ay Elohim. At alam po, ilang libong ginamit ito sa Biblia ninyo? Ito po'y 2,500, higit pa 2,500 na beses sa Hebrew Bible. Binuhin niyo po yun? Itong pangalan na ito ay prominent at malimit na binabanggit sa pangalan. At yan po yung translation ng God. Amen. Kaya po ang tawag na sa Bible na natin binabasa ay Word of God. Tama po? This is the Word of Elohim. God. Ngayon, nagdagdagan po kaalaman natin, yun pala, yung Yahweh pala ay self-existent God. Yun namang Elohim, ano po yung Elohim? Elohim means, it derived from the word singular na El. L-E-E-L. L means meaning mighty. Sabihin natin, mighty. Si Elohim ay mighty. Ano pa ho? Strong. Malakas. Yung word na Hebrew na El means mighty one or strong one. The Hebrew ending im added to El indicates plurality or stronger. Ito, dalawa po, superlative. But it also indicates, yung triunity of God, that God exists in plurality, Father, Son, and Holy Spirit. And the first mention of Genesis ng Elohim ay sa Genesis chapter 1, verse 1. So unang verse pa lang po ng Bible ninyo, yung Bible nyo hawak, andyan na po yung word na Elohim. Let's read the verse. Sabi rito, Genesis 1, in the beginning, God. Elohim, verse 1 of your Bible says,
In the beginning, sa panimula, Elohim created the heavens and the earth. Kahapon na nanonood ako ng isang video. Amen? About sa simula ng tao. Marami po naniniwala tayo nagsimula sa evolution, nag-evolve. Amen? Sa isa lang daw pong maliit na dumi, sumabog. At doon ako nagkaroon ng mga natural selection, ano na lahat yan. At dumating si Ipe na ganito. No? Pero nagsimula ho siya sa ganon. Nagsimula siya ganon sa maliit. Doon sa isang buteke. No? Naging palaka at naging unggoy. At naging chimpanzee, naging gorilla. At si Ipe ho ito ngayon. Wala akong any resemblance sa gorilla. Amen? Pati ugali po. Isang nag-aarting gorilla lang tayo, hindi po ba? Pero sa Bible, sabi rito, tayo nagsimula sa Diyos. In the beginning, Elohim. Si Elohim po ang pinanggalingan. Amen? In Genesis chapter 1, verse 1, hanggang chapter 2, verse 4, mamaya assignment. No, assignment natin to, hawak ko. Sa Bible natin, mamaya bilangin nyo yung word na Elohim. Ano po yung English word ng Elohim? Ano po? God, capital G-O-D. Alam niyo po ilang beses? 35 times. Verse 1, God. Buksan mo Bible mo, tingnan mo. Verse 2, God. Hanggang chapter 2, verse 4, inulit-ulit po ng 35 beses yung word na Elohim. Binibigyan ng emphasis na yung beginning, alam niyo po ang ibig sabihin ng Genesis? Beginning. Beginning ng lahat. At ang pinaka first 2 chapters ng Bible ay punong-puno po ng expression, punong-puno po ng pag-uulit ng pangalan ng Diyos. Pagdidiin sa pangalan ng Diyos. Na ibig sabihin, lahat ng bagay sa mundong ito, isa lang ang pinagmulan. And today we'll talk about our Elohim, our mighty Creator. He is our mighty Creator. At yun po ang ating topic ngayon. You have a mighty Creator, and His name is Elohim. Elohim describe God's action on behalf of His creation. Lahat po yan, lahat po ng creation ng Lord, kasama tayo doon. Lahat na nakikita mo sa mundong ito ay creation ni Lord. Amen? Nakita niyo yan? Nakita niyo po yun? Yun. Yun po yung earth. Ito po yung buong Milky Way, no? Ito yung solar system. Nakita niyo po yung earth? Ayun. Pangilan ho tayo? Pangilan ho ba tayo sa solar system? Matthew, Mark, Luke. Ano po ba? Ano ha? Mercury? Earth? Venus? Jupiter? Oh, ang galing nyo sa science, no? Pero pangilan ho tayo? Third rock from the sun. Ay, pala ibig sabihin nun. No? Ito ang isang maganda rito. We are on a perfect distance from the sun. Yung earth, tayo in perfect distance from the sun. If earth was closer, sabi rito, it would be too hot. Kung tayo ay nasa Mercury, amen, bibili kang gamot, hindi yun sabi ko, nasa Mercury tayo na lugar, ayan, ay napakainit daw ho. It would be too hot. Further, it would be too cold. The blue is the blue of liquid water. Kaya pong earth is blue because of liquid water. The only liquid water we know of in the entire universe. If the earth were close to the sun, water would boil away. Lahat po tayo ay nilagang ipe. Amen? If it was further, water will always be frozen chicken, frozen ipe. Life as we know, it could not exist. That's why God did not put man, Adam and Eve first, sa Mercury. Sa Venus o sa Pluto, mamamatay po ang tao. Kaya God said, in the beginning, God created the heavens and the earth. At yung lugar na yan ay para ikaw ay tumira doon. Ginawa ng Lord yan for your benefit. Next, ito po isa, yung atmosphere. Our atmosphere is a perfect chemistry. In our blanket of air, there is just the right amount of the greenhouse gas, as CO2. Otherwise, the day and night temperatures, as well as the summer and winter temperatures, would be much more extreme. Scientists think
Mankind is changing